S Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Panaunin natin si dating Senador Gregorio Honasan. Manny Greg, good morning. Diyos marahay na aga. Diyos marahin na aga. Dr. Mike, magandang umaga po. Saan kayo bukas? People Power Monument, EDSA, Shrine, Yun nga sa po. Luneta. Saan ho ba kayo bukas? Problema nga, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil malinaw yung napakaliwanag, anti-corruption, transparency, managot yung may pananagutan. No? Pero hindi malinaw kung saan patutungo. Saan patutungo? At saka hindi yung sino ang magbubuo nung nung tinatawag na endgame, no? Yung sa dulo nito. At saka ano ang ilalagay mo. Kung hindi tayo kontento dito sa nangyayari sa ating Philippine-style democracy. So, habang hindi malinaw yon, siguro hindi yan magkakasundo sa lugar, sa panawagan. Pero at least, di ba? Anti-corruption, malinaw naman yan. Senator Greg, madalas kong naulit I covered, as a young reporter, I covered 5 coup attempts. Ang pinakamatindi doon yung August 28, 1987 and December 1 hanggang December 6, 1989. Pero actually nagsimula yan noong November 30, pero bago pa dyan may mga preparations. I'm not asking your participation in those coup attempts, pero hindi ho ba? Pati yung EDSA People Power, di ba? Di ba ho ang panawagan noon ay kung mayroong consistent, kung may kasama sa top 3 if not top 5 issue is corruption. Ano ho? Laging nandun eh. Pero katiting lang yung, well, hindi naman katiting. At that time, malaki na ang issue ng corruption issues doon, di ba? Pero mas massive na yun. Ano? Binabalik ko sa inyong alaala huyan, Senator Honasan, sapagkat anong naisip kaya nung mga panahon na yon at ano ang dapat naiisip ng mga nagsusulong sa Luneta, nagsusulong sa People Power Monument at saka sa EDSA Shrine? Senator. Dr. Cesar, no? Dr. Mike, unang-una linawin ko lang, no? Yung coup attempt ay power grab. Power grab. Ibig sabihin, pag nag-alsa yung militar, gusto nila sila ang maupo. Hindi ganun ang layunin natin noon. Lililaw ko lang, no? 86, di ba? May ibang nagsasabing coup attempt daw yun, no? So, yung pagbabago na gusto natin, yun ang dahilan kung bakit nag-ipon-ipon yung tao sa EDSA nung 40 years ago. Almost 40 years ago. Di ba? Hindi kontra sa o laban sa isang tao, administrasyon, kundi para sa reforma at pagbabago. Institutional reform. Reform. Ayusin yung systems breakdown, institutional reform. Mapansin mo, yung 22-23, February 1986, wala kang makitang mga dilaw na Correct. bandila, walang pula. Correct. Nung Spontaneous. Spontaneous. So nagpunta ron, parang picnic nga eh. Milyon ha? Oo. EDSA, wala pang mga flyover nun. No? Ngayon parang may flyover na. Iba-iba. At saka noon, Tsaka walang MRT3 noon. wala. Hindi physical location yung EDSA. Yes. Dahil may mga EDSA na naganap sa buong kapuluan. Aha. So para sa pagbabago, hindi kontra sa isang administrasyon. No? So yun ang buod nun. Ngayon, ano ang nangyari? Diba? So, ano ang una natin ginawa? Matapos yung makasaysayan na kaganapan nun, di ba? Freedom Constitution, Revolutionary Government. Revolutionary Ano ang isa sa mga una natin ginawa? Nag-eleksyon tayo. Imbis na ayusin muna natin yung proseso, nag-eleksyon tayo. So we have been doing the same thing politically, economically, and even in terms of national security, and expecting a different result. May tawag dyan, pero pag-uusapan. So, fast forward natin. Ngayon, malinaw, anti-corruption, managot yung mga pananagutan, padaanin sa proseso, no? Pero dun sa dulo, merong resign si ganito, resign all, Revolutionary Council, Transition Government, hindi pa malinaw yon. So pag malinaw na yon, maaring mas makinig yung ating pamahalaan dahil wala namang naghahanap ng away. Yun ang huling gusto natin mangyari, yung kaguluhan. Sabi niyang yung mista, Senator Ping Lacson, mayroong humimok sa kanya na sumama sa civilian military junta. So ang tanong ni Dr. Mike, hindi tanong ko to. Ang tanong ko ay, hindi ho ba kayo
Naimbitahan na, hindi ho ba kayo natawagan? Nako, sigurado ako, Dr. Cesar, Dr. Mike, pati kayo nilalapitan. No? Uso ngayon yung turuan, himukan, sulsulan, laglagan, di ba? Turuan ngayon. Dahil yun nga, hindi very fluid ang situation. Hindi tayo natuto? Hindi matuto tayo. 120 years old lang tayo eh. Kailangan ba umabot tayo ng say formation from Civil War 1787 ng Amerika? It took them 200 years. Wag yung Amerika. Kailangan ba natin ng mga 200 years para tayo matuto? Dr. Cesar, Dr. Mike, Wag na yung tayo Amerika. 250 years old. 250 years. Oh. Meron din silang mga leader na may factory defect, di ba? Hanggang ngayon. Yung China, 5,000 years old. Yung UK, 1,000 years old. Pag sama-samahin mo yung 250 ng US, 1,000 years ng UK, at yung 120 years natin, hindi pa abot sa kalahati. Pero kinakailangan ba umabot tayo ng 200 Yun nga. years? Kailangan ba natin ng 250 years o mga ganun? Hindi, may technology na May technology tayo. Mabilis na tayo. na, di ba? Mabilis na. So dapat matuto tayo. Sabi mo nga matuto tayo. No? Pabilisin natin yung pagbabago dahil yung di ba? Ano ang basic needs? Yung pang isang punto, Dr. Mike, no? Dr. Cesar, no? Lahat ng issue, kahit na anong issue, kailangan ma-connect natin sa yung seryosong totoong problema. Ano yun? Pagkain, food, clothing, shelter, health, education. So paano tayo dagdag ko lang. At may bagong yun, no? The new gold, the new oil. Information. Hindi yung marites, ha? Hindi yung fake news. Timely, accurate, relevant information. Yes, okay. Para tumutulong sa executive decision, both houses of Congress, business and people. Pero, Senator, para makamit natin ang pagkain na sapat sa bawat mesa at mapapayapa ang komunidad, kailan yun? Is civilian military junta not an option? Hindi, teka muna. Tignan muna natin. Papunta ho ako dun sa proseso para makuta. Tapusin natin ang 2028. Hintayin natin ang 2028 elections. Ang reforma ba ay... backtrack muna ako ng konti. No? Okay. Reset muna tayo. Di ba? Ano yung mga problema natin ngayon, di ba? Ang problema natin ay may kinalaman sa ekonomiya. Hindi ito linawin na. Pro-BBM, anti-BBM, pro-PRRD, anti-PRRD, pro-China, anti-China, pro-US, di ba? Hindi ko masyadong narinig yung pro-Filipino. Doon tayo dapat mag-focus. What is the pro-Filipino option today? At anong laman ito? Anong menu ng pro-Filipino? Anong kultura? From where I sit, kung naman ako, di ba? 17 years na sundalo, 7 years na rebelde, lumabas si sistema, di ba? Tapos 21 years na senador, 2.5 years na cabinet secretary, di ba? Inclusive growth. Inclusive growth. Okay, DICT ako. Punta ako sa local government, di ba? O i-connect natin, tower, kable, satellite. Kung minsan nahiya silang itanong sa akin, Secretary, ilan ba ang boto dyan? Yung i-connect natin. Lapit ka naman din sa mga telco. Di ba? I-connect natin, Sabi niya, saan ba tayo kikita dyan? Ang ibig sabihin, Dr. Mike, ng inclusive growth, ang unahin mo, para inclusive, sabay-sabay ang pag-angat, yung pinakamalayo, pinakamahirap at pinakamalit. Pag inuna mo yon, siyempre yun ang classic management theory na ito yung panandalian na sakripisyo para sa pangmatagalan na benefit. Pag inuna mo yon, dadami ang tao. May productivity, di ba? May economic activity, dadami ang tao, dadami ang boto. Yung mga private sector naman, kikita ka dyan. Pero sabay-sabay dapat yung pangangat. May mga pinuntahan akong lugar, Dr. Mike, no? Akalain nyo nagbabiyahe by pump boat. Isla kasi Di ba? Abay, pati yung pump boat, ni-request nila na ayusin. Abay, ang tagal, taon na. Di ba? So nag-uopisina sila dun sa malayong lugar, hindi sa lugar nila. Sabi ko, hindi ba kayo nag-request ng matagal na po Sabi ko, ilan ba ang botante sa inyo? Sabi sa akin, 800 lang po. Kaya pala. Medyo, asikasuhin. So nagiging nahahaluan ng partisan politics. Pero posible rin na kaya hindi sila ang naging priority sapagkat baka ang priority ay mas higit na nakararami din siguro na nasa similar situation, halimbawa ko.
Oo. Then priorities. Priorities. Kahit na budget ang pag-uusapan. Budget, Ito lang ang pondo mo. Alin ang uunahin mo? Hindi mo pwedeng sabay-sabay. Correct. Unahin mo yung inclusive growth na naman. Yung pinakamaliit, pinakamalayo, pinakamahirap. Unahin mo yun. Hindi pwedeng maghintay yung gutom kayo, binagyo kayo, o next week na namin kayo aasikasuhin. Posible kayang napabilisan ang desisyon ng prioritization kung walang mga tumagas na pondo. Posible. Di ba ho? Pero- I'm sure na monitor ho ninyo yung katakot-takot na tagas. Oo. Di ba ho? Medyo nasobrahan. Alam mo, Doktor, Medyo sobra-sobra ho or paano medyo kaya? sobra. Nakakasama ng loob, nakakalungkot. Alam ko na ngayon ang itsura ng 1 billion pesos. Hindi. Ako kahapon, 110. May litrato eh. Hindi. Yung Dr. 100. Mike, 4 by 4 by 5. 4 feet by 4 feet by 5 feet. Okay. Yun ang itsura ng Okay. 4 by 4 by 5. Yan, yun ang 1 billion. Okay. Ngayon, kung ikaw, yung Pilipino, kumakain ka sa basurahan, Alright. yung mga pagpag, yung mga kalahating Jollibee, di ba? Na hindi pa nabubulok, papagpagin mo. Makita mo yung 1 billion pesos nasa kondo, nasa bodega. Hindi ba sasama yung loob mo? Senator Greg, umikot na tayo doon sa paano yung maliliit na nasa isla, pambot-pambot. Pero ang Balik dulo tayo. pa rin natin, corruption eh. Hindi. Corruption pa rin. Hindi, yung corruption, Sana napabilis doon kung nabawasan yung tagas kung hindi man nawalan yung kung tagas. nabawas-bawasan yung, alam mo yung tawag na, takaw, hindi yung Takaw. moderate your greed, di ba? Ngayon, bakit sila nagmamadali? Di ba? Bakit? Saan nagkamali? Gusto ko sanang malaman. Saan tayo nagkamali? Ilang specific na sagot sa Senator Greg. Saan nagkamali tayo? Bakit nagkaroon ba ng kapabayaan? O sumobra lang talaga yung pang-aabuso? Kulang ba sa batas? Mamaya sa ating pagbabalik, samantalang magkakape muna kami ni Senator Greg Honasan. Ilan mo ng paalala? SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Balikan natin si dating Senador Greg Honasan at pinag-uusapan natin saan ba siya bukas. Siya ba ay People Power Monument? Siya ba ay EDSA Shrine? Siya ba ay sa Luneta? O manonood ng TV, nakikipag-usap sa ilan, nagbibigay ng payo, etc. Senator, nabanggit nyo na ang sagot nyo dyan. Papunta ako dun sa basically what went wrong. Kailangan bang pagdanasan pa natin itong mahabang proseso bago tayo matuto, sapagkat bago doon sa tanong ko, ang isang konteksto doon, ang Singapore naman hindi kinakailangan ng ganun kahaba para mabuo ang isang bansa na may takot sa Diyos, may takot sa batas. May takot sa batas at sumusunod sa batas at mataas ang respeto sa pamamahala. So balikan ko yung what went wrong kasi dito sa Pilipinas parang paulit-ulit at lumalala. So ang tanong natin kanina, hindi na natuto. So ngayon, what must be done, di ba? Parang kasi tinanong niyo, sinabi niyo kanina, hindi maliwanag ano ang end state nitong tatlo. Tama ho ba ang understanding ko? Yes. Anong dulo nito? Dulo. Ano bang Gusto natin mangyari? anong gusto natin mangyari? Okay, balik tayo sa Singapore. Aha. Di ba? Yung Singapore, mas marami ang tao sa Metro Manila kaysa Singapore. Yung Singapore contiguous. Compact Survival. Ni wala silang tubig nung Correct. simulan niya ni Lee Kuan Yew. Nung ang Singapore ay iniwalay sa Malaysia, Hindi lang Singapore, Israel. Israel. Napapaligiran ng kalaban. So, survival. Forced to good sila. Pag hindi sila nagkaisa, ubos sila. Tayo, 7,100 islands during high tide and 7,200 during low tide. Archipelago. Lahat ng banta sa atin, domestically or globally, kailangan tumawid ng bodies of water. So parang kulang tayo sa sense of, yung sinasabi ni Dr. Mike, sense of nationhood. Parang sinadya ito, no? Balik tanaw tayo sa kasaysayan. Parang sinadya ito ng mga nanakop sa atin na sinadya nilang i-concentrate yung political and economic power sa Imperial Manila.
Ito yung mga sinasabi ng Bisaya, di ba? Imperial Manila to manage an underpopulated archipelago. Parang hindi pa tayo nakatawid doon. Kailangan talaga, bago tayo maging Ilocano, Bicolano, Bisaya, Pilipino tayo muna. Otherwise, di mag-abroad na lang hayaan natin yung mga anak natin mag-abroad. Dapat ba tayong mamili ng bansa? Yun Dapat nga. po ba tayong mamili ng bansa? Wala akong balak, sinasabi ko sa mga anak at apo ko, di ba? Pilipinas. Pilipinas tayo. Sayang! Alam niyo, Dr. Mike, sabi ng ekonomista, wala tayong kailangan gawin. Ganun tayo pinagpala talaga, no? Wala tayong kailangan gawin kundi gumising araw-araw at pagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumabalo from 6 to 8%. Sabi ngayon, 5% na lang. Dahil dito sa, alam mo, corruption, kaguluhan. Sayang. Naglindol sa Cebu. Parang wala ako nabalitaan na malaking tulong. Massive. Siguro sabi ng mga tutulong, tutulong tayo, kukurakutin lang yan. Di ba? Ganun ang, investor. Paano ka mag-i-invest? Parang, ang gugulo nila, no? Intayin muna nating humupa ito. So, pigil. Pasko, punta ka sa mall. Nandun yung mga kababayan natin, nag-enjoy ng aircon, pero hindi masyadong namimili. Di ba? Maraming ilaw. So, ito yung mga problema na nagpapakita sa atin na kailangan talaga ayusin nato, magtulungan tayo. Yung naging option in the past na shortcut, power grab. Hindi, shortcut. Yan ba? Ilang presidente ang tinanggal natin through people power sa kalsada? Nagbago ba? Ilan ang kinulong natin? Di ba? Yan ba ang istorya ng kasaysayan ng Pilipinas? Lahat yata ng Pangulo, ano? Pagkatapos ng presidency, kung hindi nakukulong, naimbisigan, including Pinoy. Eto na naman. Di ba? Including Dininay si President Duterte, yung request niya. So sa 2028, kung kontrapartido ang uupo, habulan na naman na walang habas na habulan. Vicious cycle, habulan ang habulan. Sa US, Dr. Mike, may tinatawag na Council of State. Pag upo ng bagong presidente, mag-iipon yung mga buhay na presidente. Walang kamera, walang mic. Bagong upo itong kababayan natin, tulungan natin. Regardless of Party, walang party affiliation. Yun nga, walang media. Paglabas, we have decided that this is the plan, the vision of the Council of State. Pinopose natin yan, Dr. Cesar, di ba? Before the campaign period. Mag-uusap, pag-upo ni President BBM, mag-usap-usap yung mga buhay na presidente. Walang camera. Alam mo ang nag-responde lang? Si President GMA. Sabi niya, okay yan. Wala namang, di ba, nag-responde. Kung nag-usap-usap doon, baka nabawasan itong nangyayari sa And atin. you are still suggesting, Senator Greg, Di may mga anak nila. and it's not too late No, para never. i-convene ang Council of State? Never too late. And it should be the initiative of the incumbent president? It should be the initiative of everybody, including dapat panawagan yan doon sa mga rally. Totoo yan, anti-corruption, managot yun. Pero the problems of this country are political, no? Are economic in nature. Food, clothing, shelter, health, education, data, no? But the first step should be political. Wala pa tayong political party system. Di ba? Pag upo ng bago, lipatan lahat. Di ba? Yamadista tayo masyado, sigurista. Dr. Mike, nation state, saan tayo nagkulang? Nakabuo na ba tayo ng isang nation state? Ano ang take mo rito, Dr. Mike? Dr. Cesar, Sige. Dr. Mike, with your permission, no? Ako, natutunan natin to kay Papanaw lang, kay Senator Enrile. Baka sabihin na, si Unasan, dikit siyang kay Enrile. You cannot give what you do not have. Okay? Paano mo ibibigay yung wala sa'yo? Harmony in our families. Cooperation in our communities. Order in the state. Nasa lugar lahat. Inclusive growth for the nation and security in our shores. West Philippine Sea. Kung kaya nating harapin yung problema dito sa loob ng bansa, kahit na sinong threat, kaya natin. Tinatakot tayo, di ba? Iba na ngayon ang gera. Hindi na positional warfare, asymmetric. 300 years, Dr. Mike, Dr. Cesar, ang experience natin sa asymmetric warfare. Tanungin mo yung Kastila, yung Amerikano, yung Hapon.
Nasaan sila at nasaan tayo ngayon? Diba? Malaya pa rin tayo. Ito yung mga bagay na dapat pinag-iisipan, pinag-aaralan at pinagtutulungan. Doc Mike? Sorry po. Ang kailangan natin, ang question dito, Sen, is this ano bang kailangan ng bansa natin to achieve that level of nationhood, yung magaging mature na tayo, etc. May mga nagsasabi before na baka masyado tayo binigyan prematurely ng independence kasi hindi pa tayo a mature democracy. Ano sa tingin mo kaya, Sen? Sa tingin ko po, leadership. Whether iniluklok ka through people power or hinalal ka, ayusin natin yung eleksyon. Dahil binoto mo, tapos ngayon, reklamo ka. Panagutan mo yung... Kaya, paakyatin natin yung antas ng kaalaman ng tao. Empower them with information so that they can make better choices. Informed, rational, intelligent choices. Are they not informed? Are they not well informed? Tiyan mo nangyayari. Sino yung mga, di ba, nagkamal ng sobra-sobrang pera, di ba? Sino naghalala sa kanila? Tinanong ko yan, are they not informed? Are they not well informed? Kasi alam naman nila ang political dynasty. Alam naman nila yung daycare, yung highway or yung kalsada sa kanila, yung alam eskwelahan sa kanila. Alam naman nila yon na dapat natapos pero hindi natatapos. Balik tayo. Alokin ka ng, di ba, ilang libo? 500, 200, 1,000, 2,000 na yata. Ay, maliit yan. Maliit pa. Di ba? Sa election, vote buying. Di ba? Nakalimutan mo na yung information mo. Wala kang trabaho. Yes. Anong informed choices? Ito, mapapakain ko yung pamilya ko ng 1 linggo. Magkakaroon ba ng changes by Yun 2028 with these lessons? Kasi matindi naman yung EDSA People Power, nasundan natin, etc. Akala natin ay gaganda ang buhay, etc. ng higit na nakararami. Hindi ho ba? Pagtulungan talaga ito, no? Electoral reform. Yes. Lalong hindi naman Electoral okay reform. na puro tayo reklamo. Hindi naman pwedeng puro tayo nangangantyaw. Yan ang Hindi naman pwedeng buong oras natin, buong araw natin ay kinakantyawan natin ang sarili nating pamahalaan, ang sarili nating bayan, ang sarili nating kultura. Sa dulo nito, Dr. Cesar, Dr. Mike, ang tanong talaga, whether nasa kalsada ka o nandito ka sa radio station, ang gagawin natin? What must be done? Anong gagawin natin? Action required. For us to be very clear about action required, we need accurate, timely and complete information. All right. Para ang Timely, decision natin. Yeah. timely, accurate, and relevant information. Yes. Para ang desisyon ng ating Pangulo at ng iba pang mga opisyal ay responsive sa pangangailangan. Doc Mike, sa ating pagbabalik, Yes, Sen, ang sinasabi mo ngayon na ang korupsyon na nangyari sa bansa natin Opo. has something to do with our election. Election, our choice of yes. leaders. By the way, ito, sa aking pagkakaalam, the Philippine presidency, I'm not talking about the president as a person, no, is one of the most powerful presidencies, if not the most powerful, Agree. among the remaining presidential democracies. Pag sinabi ng presidente ng Pilipinas, sa Kongreso o sa Senado, ito ang gusto ko, ito ang legislative agenda natin. Pag hindi sumunod, isabihin mo sa DBM, huwag mong releasean ng pondo. So step 1 is electoral reform. Opo. For us to achieve this Yes. level of But nationhood. even before that, Dr. Mike, education. Yung tinuturo natin sa mga susunod na henerasyon ng leader natin sa silid-aralan, hindi sapat yun. Ipakita ng mga magulang, ng mga nakatatanda, by living example, na pareho yung tinuturo nila sa classroom at saka sa buhay nila, sa bahay. Di ba? Sabi, you cannot give what you do not have. Iba yung turo ng teacher, iba yung example na nakikita sa bahay. Hindi ko sinasabing perfect tayo. Ang sinasabi ko is, ganun, pamilya, scale mo up, di gobyerno, society. Pero magsimula ka dun sa sarili mo, sa pamilya. Tulad sabi mo, reklamo ka, sino bumoto dyan sa mga yan? alright, sabi ni Senator Drilon kanina, political dynasty. Siguro mga 4 to 5 times ko narinig sa kanya na isa sa reforma dapat ay anti-political dynasty. And therefore, I asked Senator Drilon kanina, paano kung yung ba ang mukha, isa sa mga importanteng mukha ng reforma sa ating
political culture. Tama si Senator Drilon. Alright. Pero ito panahon ni na Senator Drilon. FBR. Anti-Dynasty Bill certified as urgent. Certified as urgent. Yes. Certified as urgent. Panahon ni FBR. Okay. Ba't hindi lumusot? Ikaw, Kongreso ka, magpapasa ka ba ng batas na kontra sa interes mo? Papasa ka ng batas na mag-abolish. So you're saying kapag Senator Hunasan, even assuming na ang Pangulo ay magkaroon ng lakas ng loob para i-certify as urgent ang anti-political dynasty bill, nothing will happen? Kung ayaw ng Kongreso, doon masusubok yung, kung sabihin ng Presidente, ayaw nyo? Diba? Gusto ko to, paano to? Okay, it's exactly that's my point. Political will. It's exactly that's my point. Saan nagkamali si FBR at that time at ano ang pwedeng gawin ng ating No, I mean, pagdating doon sa management ng legislation is about coalition building on a particular bill. Consensus building. Consensus building, multi-partisan, hindi lang bipartisan. Pero sabi niyo nga ho, presidency is imperial and therefore ang presidente pag nag-utos maring may resistance pero what the presidents want can, May naisip ako sagot ko sa Cesar, no? Charter change. One term lang ang presidente. Ngayon? Hindi, ngayon. Constitution natin, one term. 6 years, di ba? Tinanong ko si FBR, nung buhay pa siya, no? Sir, ba't hindi nyo tinulad yung charter change para, di ba, may kasabihan. 6 years is too long for a bad president. Bad president. Sabi ko, sir, ba't hindi nyo tinulak? Sabi niya, Greg, sa leadership style ko, sa management style, gumigising yan ng alas 4 ng umaga, natutulog ng alas 2. 3 oras na natutulog. Workaholic. Workaholic, si FBR. Sabi niya, gusto mo ba, Greg, mamatay ako in my second term? Di ba? Yun ang Alam sagot niyo niya. ba kung bakit alam ng Disari yan? As early as 5 o'clock, magtitext yan kay Malu Cabral. At nakikinig sa ating palatuntunan, magtitext, magko-comment. So, yun ang sagot niya. Pero tinatanong mo ako, ano dapat? Siguro kung nag-second term niya, gusto ko ito anti-dynasty. Second term. First year o be second term. Push hard. Saan siya kailangan ba ng second term para sa isang presidente para makuha ang anti-political dynasty law? Normally, pag last 2 years mo na, ang tawag sa'yo, lame duck, di Lame ba? duck. Wala na susunod sa'yo dahil Di ba ho, yun din ang sinabi natin kay Cory na yung mga reforma nyo ay after na nang may mga nakita tayo, ang reforma sanang nakita natin na gusto institutional, structural reforms immediately after the 1986 it's a people power. May anay, di ba? Inaanay, saan ka magsisimula? Sa bubong? Hindi. Magsimula ka sa pundasyon. Noong 86, dapat nagsimula tayo sa pundasyon. Inuna natin yung bubong, nag-eleksyon muna tayo. Ano nangyari? The same election, automated, hybrid. Yung anay hindi nawala. Hindi nawala. Alright. Yung pundasyon, bulok. Saan hindi kaya ang Filipino people kailangan na magkaroon ng more patriotism, nationalism, love of country? Opo. Medyo kailangan siguro yan bago yung mga infrastructure. Dr. Mike, yung sinasabi ko, patriotism. Pro-Filipino. Yes. Yes. Alright. Unahin natin. Okay. Pilipino tayo, hindi tayo Bisaya, Ilocano, Bicolano. Alright. Sa ating pagbabalik, ang mga last 2-3 questions natin kay Senator Hunasan. Kung ang Pangulo ay nakikinig ngayon, at makikinig sa inyo, at nakikita mong may multi-sectoral mobilization bukas, siyempre ang solusyon ay hindi lang naman yung statement niya ngayon. Pero ano mga importanteng executive decisions ang dapat gawin ng ating Pangulo sa harap ng ganitong mga pagsubok na nanaranasan sa loob ng kanyang administrasyon at sa mga stakeholders dito sa ating bansa. Mamaya sa ating pagbabalik, yan ang tanong natin kay Senator Hunasan. Ilan muna ang paalala. On Saturday, kasama si Cesar Chavez. Bago natin pakawalan si Senator Greg Hunasan, 2 more questions. Senator Greg, kung ang Pangulo ay nakikinig ngayon at alam niya na mayroong rally sa Luneta, EDSA Shrine and People Power, at alam niya na may mga nag-uudyok para civilian military junta has admitted by your Mr. Senator Ping Lacson at RSA at kung ano-ano pa, interplay, convergence ng mga nanggaganap ngayon.
Ano ho ang sa tingin ninyo isa o dalawang executive decision or executive action na pwedeng gawin ng Pangulo? This Dalawang time. variable ang minamanage natin, Dr. Mike, no? Dr. And information. Hindi tayo pwedeng pakaang-kaang dito. Information must be accurate, di ba? Timely and complete. Okay? Sa ibang kultura, sa ibang bansa, yung mga mas developed, may tinatawag na President's Brief. 1 or 2 pages. Di ba? Yun ang huling dokumento na binabasa ng presidente bago siya matulog. At yun ang unang dokumento na binabasa niya pagising niya. Example, number 1, import so many thousand tons of onions. Check, go. Decision yun. At mabilis. Hindi yan yung tanong muna natin. Umaandar ang panahon. Di ba? Yung decision mo, merong nahihirapan, may gumiginhawa. Baka may mamatay, may mabuhay. Hindi mo na malalaman yon. Parang Kongreso, parang Senado, di ba? Yung pagboto mo. So, manage time and information. How do you do this? Technology. I-digitize mo na para mabilis at mas precise ang intervention. Hindi mo naman pwedeng lahatin. Hindi pwedeng sabay-sabay, hindi kaya ng budget. Unahin mo yung inclusive, pinakamahirap, pinakamalayo, at pinakamaliit para sabay-sabay ang pag-angat. Tapos sense of national priorities. Itong unahin. Bagyo. Di ba ang tanong, may kuryente ba? Mali. May contact ba? Para malaman mo kung sino yung nawasa out yung tulay, yung sino walang kuryente, sino yung nagugutom. Dahil pag gutom, food, number 1, food. Timely, accurate, and relevant information. Complete. Para yung executive decision. Ngayon, yung Mabilis. pagkukunan mo ng impormasyon na yun, kailangan pareho sinasabi. Salain mo yun sa ibaba para pagpasok sa presidente, maliwanag ang desisyon. Ito, pinag-usapan na to, pinag-aralan na ng mga bata mo. Diba? O decide ka. Go or no go. Hold. Bigyan mo akong 5 minutes to decide. Ganun ang. Every night, the president is faced with decisions. Yes. That will affect 120 million Filipinos. All right. 14 million scattered in 200 countries all over the world. 60% of seafarers. All right. Huling tanong sa umagang ito. May pag-asa pa tayo? Ayun naman. Senator Greg? Hindi. Kayo, Dr. Cesar, Dr. Mike, may mga anak. At ako, may apo na. Payag ka ba na yung apo mo maganak na ibang bansa kung saan sila second class citizen? Baka i-deport pa pag napunta sa maling bansa. Gusto ba natin mangyari sa atin yung nangyayari sa ibang bansa? Binubomba yung eskwelahan? Binubomba yung ospital? Wag natin payagan na umabot sa ganon. Ang galing-galing natin. Alam mo sa galing natin, sabi siguro ng Panginoon, di ba? Ang galingin nyo. All you have to do is wake up every morning, continue breathing, umaangat yung ekonomiya ninyo. Pero para hindi naman magselos yung ibang bansa, ilalagay ko kayo sa ring of fire. Number 1 kayo sa World Risk Index, kasama yung India at Indonesia. At pag may bagyo galing sa Pacific, kayo ang welcoming committee. ang ganda ng Pilipinas. Pero kailangan talaga, Pilipino tayo. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya. Pilipino tayo. Hindi tayo Duterte, hindi tayo Marcos, hindi tayo Pinklawan. Wag na We are natin Filipino. kalimutan. Wag natin Filipinos. kalimutan. Ito bakit natin ginagawa ito? Hindi para sa sarili natin. Yung politiko to, di ba? Para sa mga susunod na henerasyon Alright. ng leader natin, national leaders and global leaders. Our children, our most precious resource. Our children, di ba? Na mas magagaling sa atin. All right. Senator Greg, maraming salamat. Salamat po. It cannot be destroy and build. Ano po? It's a continuing innovation. Opo. All right. Work in Okay. progress. Work in progress. Salamat. That's our Philippine society. Opo. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Mabuhay ang Senator Pilipinas. Greg, maraming salamat. Diyos marhay na aga.